tuloy ang ginagawang legal na paghahanda ng kampo ni retired Lieutenant General Jonel Estomo para sa pagsasampa ng kaso laban kay Julie Patindongan alias Totoy. Ayon kay Estomo, masakit at mapanirang puri ang mga paratang ni alias Totoy. Mga akusasyong umano'y nagdulot ng matinding dagok sa kanyang reputasyon. Mariing itinanggi ng dating general na siya ay kasapi ng tinatawag na Alpha Group, isang aligasyong diretsahang ibinabato ni Totoy laban sa kanya. Pagdidiin pa ni Estomo, quote, "So aantayin ko lang yung kanyang affidavit. Kung nandoon talaga ang pangalan ko sa affidavit, then I will file appropriate charges against him." End quote. Giit pa ng retiradong general, hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad ni alias Totoy. Kailangang bawiin muna nito ang mga paratang sa isang public apology sa harap ng media upang ganap na malinisan ang kanyang pangalan. Quote, "Nagbigay na ako ng certificate na hindi talaga ako member ng Alpha Group. Bawiin niya yon. Tapos yung sinasabi niya na ipinapapatay ko siya." Dagdag pa ni Estomo. Sa panig naman ni Totoy sa isang panayam sa radyo, sinabi nitong magsusorry siya kay General Estomo matapos mabanggit ang pangalan ng general sa National Police Commission o NAPOLCOM. Samantala, naglabas na rin ng pahayag ang Pitmaster Foundation, isang official certification na nagsasabing hindi kailanman naging miyembro si retired Lieutenant General Jonel Estomo ng kanilang grupo. Matatandaang si Estomo ay direktang tinukoy ni alias Totoy sa NAPOLCOM bilang umano'y kasapi ng Alpha Group at kabilang sa mga sinasabing tumatanggap ng aabot sa 70 milyong piso kada buwan, isang aligasyon na mariing itinatanggi ng dating opisyal. Samantala, sa isang kaugnay na balita, mas lalong lumalalim ang investigasyon kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero matapos matagpuan ngayong araw ang mga buto ng tao sa mismong lugar ng operasyon sa Taal Lake. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Remulla, human ribs o tadyang ng tao ang natagpuan sa gitna ng isinasagawang search and retrieval operation ng mga autoridad. Ang mga buto ay natagpuan sa eksaktong lokasyon na itinuro ng kanilang informant. Ang parehong lokasyong tinukoy rin ng whistleblower na si Julie Patindongan, alias Totoy. Sa ulat ni Remulla, may 4 na sako ang narecover ng Philippine Coast Guard. 2 sa mga ito ay may lamang buto, habang ang natitirang 2 ay may lamang buhangin na posibleng ginamit bilang pabigat upang ilubog ang ebidensya. Ayon pa kay Remulla, ito ay isang positibong indikasyon na alam ni alias Totoy ang kanyang sinasabi at maaaring may malalim siyang kaalaman sa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Ang mga narecover na buto ay isa sa ilalim sa forensic analysis ng mga eksperto upang matukoy kung kanino nga ba ito tunay na nabibilang at kung ito'y bahagi ng matagal nang hinahanap na katotohanan. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. Missing sabongeros. Pwede umanong palakasin ang ICC case laban kay Tatay Digong. Naniniwala si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte na maaring maging ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kaso ng mga missing sabongero. Okay. So ito yung exact statement ni Attorney Conte. If they could also connect these perpetrators to the same criminal syndicate as I mentioned, they have the same boss, then it could tie up neatly in a way with the war on drug case because the only variable then would be the motive on why these people have been killed. Yun ang payag ni Attorney Conte. So, to summarize, itong sabi niya, issue ng missing sabongeros pwede magpalakas sa ICC case laban kay Tatay Digong, ayon kay Conte. So, dito, lumalabas, maligaya si Attorney Conte. And by the way,
yung nilagay dito na ICC Assistant to Counsel, palagi ko hindi na dapat ito. Kasi hindi naman siya recognized ng ICC. Bakit? Sila-sila lang naglagay sa kanilang designation na. So, to me, she's just an ordinary attorney conte. Sana, wag nang gamitin yung ICC Assistant to Counsel. Ang counsel ng mga alleged AGK victims, ibang pangalan provided by ICC na abogado or abogada. So itong says Attorney Conte, wala lang. Gusto lang nilang idiin ang mga Duterte, kaya ganyan. Bakit gusto nilang idiin ang mga Duterte? Kasi Duterte lang talaga ang may political will na pulbusin itong mga makakaliwa. Oh, Father and Son, panahon ni PRRD talagang nasimulan yung NTF-ELCAC. Layunin na end, kaya nga ELCAC, ending local communist armed conflict. At ngayon, talagang mahinang-mahina na sila. Kung may continuity mula sa Duterte going to Marcos admin, ito na yung NTF-ELCAC. Kampanya sa mga makakaliwa, magandang continuity in fairness sa administrasyon ito na ipagpatuloy nila. And i-comment natin ang AFP, PNP, other agencies of government na talagang nagkakaisa para once and for all mawala na itong mga makakaliwa na for how many years? 54 years na. Magpi-55 na. Nagpapahirap sa ating bansa. So yun. So, ang tanong, kaya ba nilang i-tie up? Kasi sa ngayon, parang theory pa lang eh. Sabi nga ni Senator Bato is, let your evidence lead you. Kung ano yung lumalabas na ebidensya, yun ang tatahakin nila. Hindi yung nagtsuri na sila kaagad. Theory na baka may koneksyon. Baka, yun nga ang boto is, boto daw ng baka, sabi ng bone collector expert. At may nabasa akong post, yung PNP Forensic Group ba yun? Yeah. Out of 91 or 93 votes yung nakalagay sa sako, 6 lang doon ang posibleng boto ng tao. Ulitin ko nilabas o nakuha ng mga divers o yun, boto. Pina-examine sa forensic group ng PNP. Yun, 90 plus na boto, 6 ang posible. Posible pa yun. At kailan pa mag-undergo ng further test. So paano? 6 lang. Ang dami yung nawawalang So bakit yung isang sako, okay? Isang sako na ang daming boto is boto ng animal ang karamihan. Yung 90 plus 191 or 93. Puros boto ng animal. Yung 6 lang ang pinaghihinalaan na boto ng tao. Tapos, i-determine sino yung tao na yun, kung tao man yun. So, I don't know kung paano nila i-connect. Yun ang malaking challenge sa mga investigators ngayon na pilit nilang idinadawit ang war on drugs. Na tila baga ang war on drugs is para bang masamang bangungot o masamang pangyayari sa bansa natin panahon ni PRRD. Kasi ang description nga ng presidente, yung previous administration is horrifying times daw. Anong horrifying times sa kanila? Sa akin, sa mga DDS, yun ang may sense of safety. Kaya nga hanggang ngayon, si PRRD mataas pa rin ang kanyang trust rating. Dahil nagkaroon ng sense of safety nung kapanahunan niya. Paano yung matatawag na horrifying times? Paano yung masasabi na walang silbi ang war on drugs? Pulse Asia, I think, May, na survey. Huwag natin kalimutan. 63% ang nagtitiwala sa taong nakakulong. Samantalang ang sitting president, 32 lang. Halos kalahati. Yun ba? Yung masamang administrasyon? Sabi ni Mayor Magalong, bakit daw mataas ang rating ni PRRD? Akala niyo nung una, natatakot lang matao. In-interview niyang mga constituents niya sa Baguio City. Anong sagot ng mga taga Baguio? Kasi nagkaroon sila ng pakiramdam na safety sila. Panahon ni PRRD. Kahit daw mga Madre, ganun. Safety sila. Panahon ni PRRD. Ngayon, pilit nilang dinidemonize ang war on drugs ni PRRD. Sige, come on, i-connect nyo
At para para lalakas naman ang kaso. Kasi sabi ni Secretary Boying Rimulya, ang mga ebidensya, wala daw. Either walang talaga o sinira. Good luck, Attorney Conte. Palakasin nyo ang kaso nyo laban kay PRRD.